love has taught me to live now. You are more than enough for me. Oh Lord, you're more than enough for me. We sing now, Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Oh, we sing, Lord, Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. I'm so blessed, I can't contain it. So much I've gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough. So blessed, I can't contain it. So much I've gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough for me. Let's clap our hands. Let everything, let us clap. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything, let us clap. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I'll praise in the valley. Praise on the mountain. I'll praise when I'm sure. Praise when I'm doubting. I'll praise when I'm numbered. Praise when surrounded. His praise is the waters my enemies drowning. Yes, Lord. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul. Praise the Lord. Oh, my soul. I'll praise when I'm healing, and I'll praise when I don't. Oh, Lord, I'll praise 'cause I know you're still in control. Oh, our praise is a weapon. It's more than a sound. Yes, Lord, 'cause my praise is a shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord. Oh, my soul. Praise the Lord. Oh, my soul. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I'll praise the Lord. Oh, my soul. Oh, my soul. Come on, let's clap our hands for the Lord because He's so good. Sing. I'll praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause your rose and defeated a grave. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I'll praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated a grave. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I'll sing. Praise the Lord. Oh, my soul. Praise the Lord. Oh, my soul. Sing. Praise the Lord. Oh, my
To your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Oh Lord, I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I believe in all of your ways, in your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong
Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, oh Lord, deeper than I've ever been before. I just wanna love you more and more. How I long to be deeper in love. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Oh Lord, take me deeper, deeper than I've ever been before. I just wanna love you more and more. How I long to be deeper in love. How I long to be deeper in love. How I long to be deeper in love. Come on, let's worship the Lord with all our hearts. Take this time to give praise to the Lord because you are good, Jesus. Hallelujah. All my life is yours, God. It's my purpose to worship you, to serve you, Lord, all the days of my life. Oh, Jesus. Hallelujah, Lord. I love you, Panginoon. Yes, Lord. Really, Lord, it's better, Lord. One day is better in your courts than 1,000 elsewhere, Jesus. And maraming salamat po kasi binigyan niyo po ulit kami ng opportunity na mapunta dito ngayon, oh God, safe and sound. And to experience your glory, oh God, to experience your presence, Panginoon. And may we continue to always just focus on you, oh God. Let our purpose be to serve you, Lord, until we see you face to face. Maraming salamat po, Lord, and we love you so much. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Po, makakaupo po ang bawat isa. And for our tithes and offering, let me read to you our passage in Proverbs chapter 22, verse 4. Sabi dito, "A true humility and fear of the Lord lead to riches, honor, and long life." Yan. Sa Tagalog po, sabi, ang paggalang sa Panginoon at pagpapakumbaba ay magdudulot sa iyo ng mahabang buhay, kayamanan, at karangalan. So, di ba tayo, yun yung mga gusto nating bagay dito sa mundo. Di ba? Riches, honor, and long life. So, madami nga nagsasabi na pag yumaman ako, so may riches ka na, paparangalan ako ng mga tao, di ba? Igagalang nila ako, so you will have honor. And then sabi din nila, pag ako yumaman, hahaba yung buhay ko. I can extend my life. Lalo na daw sa Pilipinas. Kapag mahirap din humaba ang buhay mo. Pero pag mayaman ka, you can extend your life. So, lahat tayo, or most of us, naghahangad na yumaman, magkaroon ng magandang buhay. Pero hanggang saan ba yung dapat na meron tayong kayamanan? So, sabi dito, para magkaroon daw tayo ng kayamanan, mahabang buhay at karangalan, ano yung dapat nating gawin? Dapat ba natin pagurin yung sarili natin sa pagtatrabaho, sa pagnenegosyo? Dapat ba nating i-chase yung sinabi ni Pastor nung sa online devotion? Should we chase riches? Yun lang ba dapat yung goal natin? Kailangan yumaman ako, yumaman. And gagawin ko ang lahat, papagurin ko ang sarili ko. I will, exasperate myself for riches. Pero ang sabi dito, ano daw yung susi? What leads us to riches, honor, and long life? Through humility and fear of the Lord. Ang paggalang sa Panginoon at pagpapakumbaba, yun ang magdudulot sa atin ng mahabang buhay, kayamanan, at karangalan. Ano ba yung totoong paggalang sa Panginoon? Yung paggalang sa Panginoon is yung pananampalataya sa Kanya at pagsunod. Hindi pwedeng, oh Lord, I believe in you, but I will do my own ways. Hindi pwede. Kailangan, pag sinabi nating nagtitiwala at nananampalataya tayo sa Panginoon, susundin natin siya. Ang buong
utos niya, ang lahat ng kanyang utos. Huwag natin habulin ang mga bagay na ito. Huwag nating habulin ang kayamanan, huwag nating habulin ang honor, huwag natin habulin ang long life. Only the Lord can give it to us. So habulin natin sino? Ang Panginoon. Habulin natin ang presensya niya. Habulin natin ang salita niya. Yun yung lagi nating sundin. Yun yung lagi nating gabay sa buhay natin. Di ba meron tayong goals in life? Meron tayong mga principles in life na sinusunod natin. So dapat ang principles natin, ang goals natin sa buhay natin ay ang pagsunod sa salita ng Panginoon. Sa buong salita niya. So let's all believe, let's all trust in the Lord and follow Him. When He says, give, we should give. When He says, let go, anak, we should let go. Let's always follow our Lord. Let's relax. Nakuha ko ito dun sa online devotion. Let's relax, but continue to obey the Lord. Let's relax sa buhay natin. Don't be too hard on ourselves, but let's trust in the Lord. Let's not be too hard on ourselves. Huwag tayong magpakapagod, pero trabahuhin natin sa pananampalataya at panalangin ang lahat ng ating hinihiling. So I hope that we will always follow the Lord. That we'll always follow Him and not the riches of the world. So let us learn to give. At yun ay isa sa mga bagay na mapapatunayan natin na meron tayong paggalang at pagsunod sa ating Panginoon. So let's all stand up. And for our designated giving, our red is for our tithes. That's the 10% of what we have received from the Lord. Let's give it back. Diba? Wag natin magkulang. Our offerings are divided into 3. Our blue is for our special project. Yan po ay para sa ka-improve ng ating bahay panambahan. Our brown is for our building fund. Alam niyo po, napakalaki na ng development ng ating building, and the men and women of the Lord ay makakakita nito mamaya ng 3:00. So, I hope everyone could come and see yung development po ng ating building project. And let's continue to be generous. Let's continue to give. Malapit nang matapos ang structural. So, hindi po natatapos ang ating pagbibigay. Our white is for our benevolence and mission. At meron tayong isang program right now na will focus on evangelism, and that's Tala. Ayan. A musical. Yan. A musical po yan ay para po makapag-evangelize tayo, maka-invite tayo ng mga kaibigan, ng mga kaklase, di ba, ng pamilya po natin. So I hope let's all give to the Lord through our envelope. So yung white po, dyan, yung proceeds po ay sa ating Tala, the musical. So let's all pray. Lord, we thank you for today, Panginoon. Salamat for again, you have reminded us na hindi namin kailangan magpakapagod, Panginoon, para lang i-chase yung kayamanan sa mundong to. But Lord, hayaan mo kaming trabahuhin ang aming mga hinihiling sa pamamagitan ng pananampalataya at pagdarasal sa inyo. Panginoon, wag kaming mabulag ng mundong ito, Panginoon. But Lord, I pray we may all focus on you alone, on following you, on, Lord, giving glory to you alone. Let us be givers, not takers. Let us be doers of your word, Panginoon. Salamat, Lord, and I pray, Lord, you bless all the works of our hands, all the resources, Lord, the sources na pinagkukunan namin, Panginoon, ng aming kinabubuhay. May you find us faithful in giving to you. Thank you, Lord, and this we ask in Jesus' name. Amen, amen. We may all give to the Lord. Praise God! It's so good to see every one of you hungry to learn more from the Word of God sa ating series on the book of 1 Timothy. The way we treat people in the church matters. We have responsibilities toward each other, right? And a local church is a blessing from God. At ang ganda po na makita na tayo po ay multi-generational congregation. It's good. Blessing ang magkaroon ng local church. Blessing to have seniors and elders around. Where are our seniors? Palapakan natin. Yay!
thank God sa inyong mga itinanim, mga nauna sa amin, sa inyong pagsisikap, at sa ating mga young adults and young people, nakikita natin ang kanilang energy, ang kanilang excitement. Masarap po silang kasama. Ang dami po nilang mga ideas. It's good to have them sa ating church. At magkaroon ng mga kids na makikita natin ang kanilang mga ningning sa mata, yung ngiti nila kapag nagsama-sama. These are wonderful blessings. And many do not possess these things. So let us value the family of God. And let us continue to learn how we should treat one another. And it's good to have church workers and pastors. Sila din po ay blessing sa atin na binigay ng Lord. So the way we treat people in the church matters. Ang focus natin ngayon ay ang mga pastors, elders of the church. Pero bago tayo pumunta ron, na pag-aralan natin last Sunday, no one should neglect a loved one. The church must give proper care to the truly widows. Sino yung mga truly widows? Yun po ay nasa 1 Timothy 5, 3, 5, 9 to 10. Sila yung talagang wala na pong pamilya. And we have learned believers must give proper care to their own family. Kung may mga widows sa ating pamilya, mga nangangailangan ng tulong, tayo ang una na kakalinga sa kanila. And the church leaders must teach believers to care for their family. Kaya nandito tayo para mapaalalanan. And thank God, the Bible is complete, no? It guides us kung ano po yung mga kailangan nating gawin bilang mga magkakasama sa pananampalataya habang naghihintay sa ating Panginoon. It's beautiful to learn the Bible together and apply these truths. Gumaganda, umaayos po ang ating buhay, ang ating ministry kapag ina-apply natin ang lahat ng ito. The way we treat people in the church matters. God's people, our next encouragement po sa bawat isa, God's people must help elders who serve well. The church must help pastors who serve well. Our passage, 1 Timothy chapter 5, starting with verse 17, let the elders who rule well be considered worthy of double honor. So paano naman po natin tratuhin ang mga naglilingkod sa atin? Ito po ang maganda at minsan ay kailangan din gawin ng pastors, pati yung kailangan namin gawin ay ituturo din namin sa inyo at ituturo sa aming sarili. And that's why we study the whole Bible. Amen? So sabi dito, let the elders. Sino yung elders? They are the overseers, mga naglilingkod sa simbahan, mga tagapagturo. Sabi niya, who rule well, be considered worthy of double honor, especially those who labor in preaching and teaching. For the scripture says, you shall not muzzle an ox when it treads out the grain, and the laborer deserves his wages. Do not admit a charge against an elder. Again, an elder, mga shepherds ng flock ng Panginoon, except on the evidence of 2 or 3 witnesses. As for those who persist in sin, sabi ni Paul kay Timothy, rebuke them. So si Timothy ay kumbaga representative niya si Timothy sa church sa Ephesus, sa local church na ito. Kaya sabi niya, yung mga nagpapatuloy na mga elders sa kasalanan, rebuke them in the presence of all so that the rest may stand in fear. In the presence of God and of Christ, Jesus, and of the elect angels, I charge you to keep these rules without prejudging, doing nothing from partiality. Do not be hasty in the laying on of hands, nor take part in the sins of others. Keep yourself pure. No longer drink only water, but use a little wine for the sake of your stomach and your frequent ailments. The sins of some people are conspicuous, going before them to judgment, but the sins of others appear later. So also good works are conspicuous, and even those that are not cannot remain hidden. Let's bow our heads. Let's pray. Lord, all your commands are trustworthy. Teach us so we can continue to obey your laws. We are safe, protected, because your word guides us how to live, how to serve, how to manage all the affairs inside the church. Your wisdom is supreme, Lord. We need you every day. So speak to us through our series. Sa lahat ng nandito, anuman ang edad namin, kausapin mo kami upang may maayos at maganda po kaming maibigay na pagtuturingan sa bawat isa.
as we wait upon you. In Jesus' name we pray. Everyone say, Amen. How do we treat our elders in the church at sa mga future pastors po natin and elders? Alam po ninyo, nung dinisenyo ang ating church building, isinama ko po ang design na time will come, magkakaroon po tayo ng tinatawag na pastor na may parsonage. Pero, sabi nga ni Shelo sa akin, anong non-negotiable dyan? Nung sinabi ko, lahat yan, nabawasan. Pero sa disenyo niya ngayon, sabi ko, makakatira pa rin ang pastor, ang isang pamilya niya in the future. Kung sakaling mapalitan tayo, wala na tayo, merong magpapastor, wala siyang tahanan, mabibigyan natin. Okay? Pati yung office, maalagaan din po yung kailangan niya. Ganun po siya dinisenyo. At kung bakit may malaki po tayong pondo na nagagamit, yan po ay in preparation. Tinitignan ko po yung future na time will come, we will have pastors maybe dito or sa ibang lugar. Mag-pastor sa South, mag-pastor sa North. Sabi ko nga po, sana maka-4 na churches pa tayo, kaya magpalakas tayo. Amen? Ganun po yung nakikita natin para mapangalagaan din po yung ministry ng Panginoon at yung maglilingkod po sa Kanya. So who wants to pastor sa North? Yan. Sino may pusong North dito? Pangasinan. Wow, okay. Sinong may pusong South? Yan. Saan pa? Pusong Mindanao. Visayas. Saan pa? Isabela. Puso sa Isabela. Oh. Baka meron tayong puso para doon sa mga lugar na yon. Diba? So, meron po tayong preparation sa mga bagay na yun dahil gusto natin mag-provide ng para sa pangangailangan ng maglilingkod. So number 1, ang bilin ni Paul kay Timothy, be fair, honor and pay the pastor, pay the elder, yung naglilingkod sa Panginoon. Sabi niya, do not muzzle the ox while it is treading, habang ito po ay gumigiik. Yun ang sabi sa 1 Timothy chapter 5, verse 17. So provide the needs of the pastor. Kung magpo-provide tayo ng needs ng mga truly widows, how much more those who work in preaching and in teaching. So sabi niya kay Timothy, be fair, kailangan ay i-provide mo ang pangangailangan ng mga nagtuturo, ng mga nagpipreach. Let's go to 1 Timothy verse 17, 5:17. Let the elders who rule well, ang mga namumuno sa iglesia na naglilingkod ng mabuti. At sa lahat ng mga pastors, listening online, nasa ibang province po tayo, sa ibang lugar na nagpa-pastor, mga future pastors po natin, let us rule well. Kailangan mamuno ng maayos. Ang mga namumuno, sabi sa ASND, sa iglesia nang naglilingkod ng mabuti, maglingkod, mamuno. Yan. Ang paglilingkod ay pamumuno ng mabuti. At sila'y manggagawa ng Panginoon. Sila'y bigyan ng suporta. Sabi, bigyan ng nararapat na sahod in ASND. Ano pa? Sila'y manggagawa ng Panginoon. Support the pastors well. And pastors must work well. Study well. Sabi nga ni Paul, study to show thyself worthy. Nag-aaral, kaya nga po sa Acts, noong nagsiserve na ng pagkain ang mga pastors, sabi, hindi tama. Kailangan hindi mo mapabayaan ang pagtuturo, ang pag-aaral. Kaya minsan pag sinabi ko sa husband ko, I have to study. Wala nang, wala nang ibang schedule. I have to study. I have to review. Okay? Kailangan masigasig na nagtuturo, ano pa, nananalangin. Must work well. Considered. Sabi, let the elders who rule well will be considered worthy of double honor, especially those who labor in preaching and teaching. For the scripture says, you shall not muzzle an ox when it treads out the grain, and the laborer deserves his wages. Kinote dito ni Paul ang Old Testament. Na habang gumigiik daw yung ox, ay wag siyang busalan. That is in Deuteronomy 25 verse 4. You must not muzzle an ox to keep it from eating as it treads out the grain. Now, let's go back to 1 Timothy 5:18, the last sentence, the laborer deserves his wages. Kasi sabi niya, be fair,
you provide the needs of those who preach and teach. And by the way, in our church, I am amply supplied. At kung may mga benefits po na, sige, palapakan natin ng Lord. At kung may mga benepisyo po na hindi ko natatanggap, ay decision ko na kahit hindi muna. Yan, dahil may mga projects, may mga gusto po tayong maitayo. At meron akong asawa na masipag. Yan, thank God. Alright? Pagka sinasabi ko sa kanya yung pangarap ko, sinasabi ko kaagad, magtrabaho ka maigi ha. Ayan, may pangarap akong ganito. Ayan. So, ayun. Nakaka-bless po na meron din pong full support ang aking husband. So, the laborer deserves his wages. Again, kinote ni Paul ang Deuteronomy 25 verse 4. Luke 10:7, and remain in the same house. Nung isend na ni Jesus yung mga disciples, sabi niya, ang bilin niya, remain in the same house, eating and drinking what they provide. For the laborer deserves his wages. Do not go from house to house. Si Paul ang nagsabi rin na kung ikaw ay nagtuturo ng mga spiritual things, napapalago ang bawat isa, sila'y umaayos ang buhay, yumayaman dahil sa pagsunod sa mga katuruan ng Panginoon, then you deserve to receive material blessings. Sabi niya sa mga naglilingkod. Pero hindi ito gagamitin para abusuhin ang flock. Abusuhin ang mga mamamayan ng Diyos para mamuhay naman sa extreme luxury or luxurious life ang isang lingkod ng Panginoon. Halimbawa, sa'yo, oy, kailangan ko ng jet. Kailangan ko ng jet ski. Kailangan ko ng... Kung hindi ko kailangan yan sa ministry, ay hindi nararapat i-claim or i-demand o ibigay. Amen? Kung halimbawa, niisip ko nasa province, ay, kailangan ko doon ng sports car ha, yung red. Hindi. Ako ang naiisip ko, jeep. Bakit kailangan ng jeep doon? Kasi kung sa isang barangay may mga magcha-church, sunduin sila. Papunta doon sa itatayo nating church sa north or sa south. Can I hear amen? Pwedeng jeep na red. Pero sports car na red, hindi ko naman kailangan makipag-drag racing. Diba? So, hindi. So, halimbawa, sumulat ako, kailangan ko ng red car. Provided in 2 years or in 1 year. Okay, don't say yes to that. Okay, pero pag sinabing, bakit jeepney, bakit van? Ay kasi maraming mga bata, pamilya, galing sa isang barangay. Wala silang pamasahe papunta doon sa kabilang barangay para mag-attend ng church. Pwede po yun. Can I hear amen? Tapos, sa Lunes, pupuntang dagat yung pastor. Okay, dala ang jeep. Kasama pa rin yung mga gustong sumama. Okay. So let's go back. Sabi niya, the laborer deserves his wages. Okay? Huwag gutumin, huwag pabayaan ang pangangailangan ng naglilingkod sa Panginoon. Can I hear amen? Number 2, ang bilin ni Paul kay Timothy at sa lahat ng churches, be impartial. Discipline those who go astray. Ayan, walang partiality. Kung merong hindi sumusunod sa pamantayan ng Diyos, disiplinahin. At kung merong charge against a pastor, against an elder, o lingkod ng Panginoon, disiplinahin ito. At merong proseso. Merong tamang proseso. Baka naghabla ang isang tao o nagbigay ng charge against an elder ang isang tao dahil merong paninira. Baka merong gossip. Baka meron pong speculations lamang. Kaya sabi niya sa verse 19, do not admit a charge against an elder except on the evidence of 2 or 3 witnesses. Kailangan protektahan mo rin siya at tignan kung yung accusations or charges against a pastor ay totoo. 'Di ba? Meron po tayong mga tinatawag na dark past. Okay? Pero maaring yun ay nakaraan niya at yung charges ay binibigay sa kanya ngayon para sirain siya. Ano pa? Ito ay nanggagaling lamang sa speculations. Paratang lamang. Okay? Meron po tayong
pamantayan sa paglilitis na our culture, there is presumption of innocence until proven guilty. Do not judge quickly. Yung narinig lang natin sa isa, pinaniwalaan na natin, at nagbigay na tayo ng judgment. Nagbagsak na tayo kaagad ng judgment. Yan. Maging maingat po tayo. Di ba? Tayo, narinig natin, nabasa. Yun na yung judgment natin. Siya kaagad ay guilty na, hindi po. Okay? May mga paratang, may mga akusasyon, sabi niyang ganon, na huwag mong tanggapin except on the evidence of 2 or 3 witnesses. Minsan nga kahit may 2 or 3 witnesses pa, kailangan mong suriin na mabuti kung ito ay totoo. May investigation. Amen? And sabi niya sa verse 20, as for those who persist in sin, rebuke them in the presence of all so that the rest may stand in fear. So wala pong above accountability na pastor or elder. Kailangan merong disiplina. At matuto po tayo as a church how to handle discipline, how to handle grievances. Huwag i-admit kung walang witnesses. At kahit may witnesses, there must be a thorough investigation before judging. Yun ang bilin ni Paul. Be impartial. Una, maging fair ka, you provide the needs, be impartial, discipline those who go astray. And those who fail to repent, anong gagawin daw sa kanila? Those who are sinning at ayaw magpakorek. Men who refuse to admit their wrong, ayaw nilang umamin na sila'y may mali. Sabi sa verse 20, as for those who persist in sin. So, kahit sa anak natin, di ba? Pag ayaw umamin, anong gagawin natin? We rebuke them. Sabi ni Jessica, may ganon. May disiplina. Yan. Merong palo. Rebuke them in the presence of all so that the rest may stand in fear. There should be purity, propriety sa mga lingkod ng Panginoon. May pagdidisiplina. Ano pa? Sa verse 21, in the presence of God and of Christ Jesus and of the elect angels, I charge you to keep these rules without prejudging. Ibig sabihin, wala po siyang partiality. And doing nothing from partiality. Walang prejudging. Thorough investigation. Huwag kang magbabagsak kaagad ng judgment mo nang hindi mo inimbestigahan ng maayos ang charges sa isang lingkod ng Panginoon. I charge you, sabi niya, to keep these rules. Pag sinabing I charge you, I command you. Ayan, iniuutos ko. Sabi niya, sundin mo ang mga utos na ito. Walang kinikilingan, walang kakampihan. Kaya narinig niyo na po yung salitang nakatali ang kamay ko sa salita ng Panginoon. Kaya nga kahit kapatid natin, kamag-anak natin, kapag siya po ay hindi nasunod sa pamantayan ng Lord, yon. Nung nagpuntang Las Vegas ang aking husband, ang sabi ko, ikaw ba ay pumunta sa casino? Ayan. Doon may mga madadaanan ka eh. Alright? Pero yun po ay biruan namin. Okay? Ibig sabihin, kapag may gambling, yun ay merong disciplinary action. Okay? Ikaw ba ay nakipagpustahan? As an elder, nakipagpustahan sa isang game, di ba? Nakipagsugal. Kasama po yun. We discuss gambling and substance abuse. Kasama po yun. Alright? So sabi niya, walang kinikilingan, walang kinakampihan. Susundin natin ang salita ng Panginoon. Tinawag pa po niya nga in the presence of God and of Christ, Jesus, and of the elect angels. Sinasabi niya, ito ang mga witnesses ko, ha, Timothy. God, the Lord Jesus, and His angels. Sundin mo ang mga iniuutos ko sa'yo. Pastors, those who are ruling, future pastors, mabigat ang responsibilidad. Kailangan sundin
ang mga rules na ito without prejudging. Walang kinikilingan. Walang partiality. Yan. Isunod po natin, Deuteronomy 17:6. But never put a person to death on the testimony of only one witness. There must always be 2 or 3 witnesses. So, ibig sabihin, may process. Hindi po yung ngayon nalaman natin, bukas, i-judge na natin kaagad. Yan. Pwedeng investigation po muna. Deuteronomy 19:15, you must not convict anyone of a crime on the testimony of only one witness. The facts of the case must be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. Ibig sabihin yan, may thorough investigation. Talagang merong maayos na proseso. Kaya wag po natin madaliin din po ang justice. Wag din pong i-delay kung alam na natin ang katotohanan. Amen? Matthew 18:16. But if he does not listen, yung ayaw makinig, ayaw umamin, take 1 or 2 others along with you that every charge may be established by the evidence of 2 or 3 witnesses. Meron po laging witness. John 8:7, and as they continued to ask him, he stood up and said to them, let him who is without sin among you be the first to throw a stone at her. Huwag mabilis humatol. Daanin sa maayos na proseso kapag merong charges against an elder. Another, 2 Corinthians 13:1. This is the 3rd time, sabi ni Paul, I am coming to you. Every charge must be established by the evidence of 2 or 3 witnesses. Ayusin ang proseso, igalang natin ang proseso ng pag-uusap, paglilitis, pag-iimbestiga. At ano ang gagawin? Those who persist in sin, 1 Timothy 5, balikan natin verse 20. As for those who persist in sin, ibig sabihin, talagang ayaw po nila or dun sa nagpapatuloy sa kasamaan nila. Nalaman na natin, pinagsabihan natin, nagpatuloy pa rin, persist nagpapatuloy sa kasalanan, sila daw po ay pagsabihan sa harap ng lahat ng mananampalataya para maging babala sa iba. Rebuke them in the presence of all so that the rest may stand in fear. Rebuke in the presence of all. Why? Matindi po ang accountability natin, mga elders, future elders. Maging babala ito sa ating lahat. Can I hear amen? Are we learning? Yes. Those who fail to repent, the church has an obligation to what? To discipline them and to tell the congregation. Sabihin sa congregation, there that the rest may fear. Fear what? Fear God. Fear the word of God. Yun po ang bilin ni Paul kay Timothy. Number 3, be firm and watchful. Be firm and watchful. Maging mapagbantay. Shepherds, maging mapagbantay. Diba? Ibig sabihin, nandun yung caring, yung pangangalaga, at itignan na maayos lahat talaga ang ating affairs. Guard the ordination. Ibig sabihin, kung sino po yung papatungan po ng kamay na maglilingkod sa preaching and teaching. Pag sinabing ordained minister, sila po yung authority to what? To conduct or solemnize wedding, ordained minister. Yan. At hindi po ito minamadali. Kaya be firm, and watchful. Guard the ordination. Let's read verse 22. Sabi, do not be hasty. Huwag padalos-dalos. Huwag magmadali sa pagpapatong ng kamay. Huwag magmadali sa pag-promote. Kaya sabi nga nun, ilan na ang elders, ilan ang pastors, hindi po natin yun minamadali. Mataas, itaas ang pamantayan at ang pamantayan ay nakabase po sa salita ng Panginoon. Okay? Hindi po yung, kaya mo nang mag-pray? Kaya mo nang basahin ang Bible? Sige, mag-pastor ka na. Alright? Do not be hasty
Sabi ni Paul, huwag kang magpadalos-dalos sa paglilay ng hands at pag-a-appoint ng elder o ng pastor. Hintayin po natin na lumago, mag-mature, mag-aral, study well. Kasi isa po sa ating responsibility ay magpakain ng salita ng Panginoon. Preaching and teaching. Kapag namali tayo ng teaching at ng doctrine, maliligaw ang lahat. Pag naligaw ang lahat, anong mangyayari? We are doomed. Lahat tayo papuntang destruction. What's our goal? Lahat tayo magkita-kita sa heaven to see Jesus face to face, right? At ayaw nating maligaw. So do not be hasty. Sabi niya, in the laying on of hands, nor take part in the sins of others. Keep yourself pure. Kasi pwedeng may magsabi kay Timothy na, okay na ako. I-ordained mo na ako yung mga panahon na yon. Di ba? Ay, teka, may mali kang teaching eh. Hindi, sige na, ordinahan mo na ako. Di ba? Eh, teka, i-check pa natin yung life mo. Balikan natin yung 1 Timothy, chapter 1 and 2, yung sulat ni Paul. Qualifications for elders, for pastors. Oh, meron kang substance abuse. Okay na yan. No. Walang kinikilingan, walang kakampihan, at sabi ni Paul kay Timothy, huwag kang padalos-dalos, huwag mong mamadaliin. Kaya pag may nagtanong, ilan na ang ushers marshals ninyo? Hindi rin minamadali po. Yung sa team, kahit sa worship team, right? Hindi minamadali. Sa pag-aasawa, huwag padalos-dalos din sa pagpili. Tingnan natin, ipanalangin. Anong nangyayari pag nagmamadali? Nagkakamali, natitinik. So how much more sa pagpili ng magtuturo, magpipreach po sa atin. Can I hear amen? Are we learning? Yes. Kaya kapag naiwan na, sino? Sila Nisi. Alam natin kung ano yung gagawin. Sila Tracy. Kasama si Cyrene. Siya pala yung nangunguna. Pero hindi yun rapture, ha? Naiwan pala. Okay? So, do not be hasty in the laying on of hands. I-check po natin kung kasama tayo doon sa deciding body, sa ating board. Okay na ba ito na mag-pastor sa South? Okay ba ito na mag-pastor sa North? I-check natin yung testimony niya, yung family, at yung kanyang pag-handle ng truth. Do not be hasty. Galatians 6:1. Brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Keep watch on yourself, lest you too be tempted. Huwag magmadali, baka kailangan i-restore muna yung isang elder, yung isang pastor. Alam nyo, isa po sa job ng church ay i-restore ang mga pastors na nag-deviate sa maling katuruan. I-restore sila kung sila po ay may mga pagkadulas at pagbagsak. Meron pong mga pastors na sa issue ng morality, sa issue ng finances. Sad to say, pero totoong nangyayari yun sa buhay natin, kahit tayo bilang Kristiyano. Pero kaya do not be hasty kasi may mga taong kailangan i-restore muna. Diba? Ang sasakyan, bago mo paandarin ng 120 sa highway, na-stuck yan. Na-stuck siya ng 2 years, 3 years. Ang dami ng kalawang sa paligid niya. Ano ang kailangan muna natin gawin bago natin siya patakbuhin ng 120? Restoration. Are we learning? Kailangan i-restore siya and it takes time. Merong time element to prove that this person is ready for ordination. That this person is ready for leadership or rulership. Those who rule well, kailangan siya po ay maayos na mamuno, maging overseer, maging tagapagturo, tagapangalaga ng mga mamamayan ng Panginoon. Kaya do not be hasty. Yung mga kailangan ng restoration, i-restore sila. Ina-apply natin yan kahit sa mga departments natin. May restoration process. Pag sinabi ng iyong leader, okay, 3 months muna.
May 3-month rule tayo dito pagdating sa disiplina. We apply that. How much more pagdating sa laying on of hands to leadership. Number 4, care for your body. Seek treatment if you are sick. Alam niyo po, maraming pastors din ang maagang kinukuha. Parang kinukuha lang ng or umuuwi sa presensya ng Panginoon dahil nasobrahan sa kain. Isa po sa na-observe ko, alam ninyo, kapag may visitation ka na 4 na bahay, sabi ko, pag inisip ko, 4 na bahay ngayong araw na to ang pupuntahan ko at mag-o-offer yon ng tinapay, ng merienda, ng sandwich. Kaya wag po kayong magtatampo minsan kung paisa-isa lang ang tikim. Dahil kung hindi ko po yun ginawa, ay ako'y nauwi ng maaga sa Lord. Kaya at the age of 30, ako po ay nagkaroon na ng napakataas na uric. Kung hindi ko inayos yon, ika-ika po ako ngayon. Alright? Ibig sabihin, ay masakit ang mga tuhod ko, may mga inflammation po ako. So nag-seek ako ng treatment. Thank God for His provision. So care for your body. Seek treatment if you are sick. Kasama sa pangangalaga, hygiene, personal care, yung kalusugan. Kasi kasama yon parang sa atleta, sa sundalo. Paano ka mananalo kung pinapabayaan mo yung isang aspeto ng buhay mo? Ganon din tayong mananampalataya. Uy, magde-December na po. Okay, sino na ang nag-iisip na spaghetti, buko salad? Kagabi, nasa Lola kami at sabi ni Kuya Chris, pagmitingan na natin anong handa natin sa Pasko. Ang suggestion ko ay, pakbet na may bagnet. Suggestion ng iba sa kanya, magluto ka ng biryani, Kuya Chris. Diba? Sabi ko naman doon sa isa, ay ko, lutuin mo yung specialty mo. Sabi niya, bibili na lang ako. So pinag-uusapan na. Alright? We plan our family gatherings, di ba? Pero tignan din po natin, ihanda ang ating katawan sa maraming handaan. Handa ka na ba sa maraming handaan? Sabi ng seniors, handa na ako, marami na akong gamot. Yes. But if we are sick, seek treatment. Huwag po natin itago. Huwag natin ikahiya. Tanggalin po natin yung kaisipan na, ay, nagkasakit ako, mahina ang faith ko. You know what? Even pastors, ang mga lingkod ng Panginoon. Remember? Is it Isaiah? Mga nagkasakit din sila? Or Elijah? Mga nakaranas ng karamdaman? Naglilingkod sa Panginoon? Si Timothy, may sakit po siya. Kaya pinaalalahanan siya ni Paul, care for your body. Seek treatment if you are sick. So sabi niya sa verse 23, no longer drink only water, but use a little wine for the sake of your stomach and your frequent ailments. So meron pong madalas na pananakit ng sikmura itong si Timothy. According to some Bible scholars, merong problem ang water noon. At ito pong verse na ito ay hindi ibinigay para gamitin natin as an excuse or to support our substance abuse. See, I can drink. Kasi sabi nga ni Paul kay Timothy, no longer drink only water but use a little wine for the sake of your stomach. No. Ang sabi dito, no longer drink only water. Ibig sabihin po nito, si Timothy nag-abstain from wine and spirit. Kasi tubig ang iniinom niya. Meron siyang abstinence sa strong drink. Nakuha po natin? Sabi niya, no longer drink only water. Alam niya, I'm sure ang Proverbs 31:4, it is not for kings, it is not for leaders to drink wine, for rulers to take a strong drink. Abstinence siya sa wine. Pero sabi niya, use a little wine for the sake of your stomach. Alam niyo po ba yung little? It's a tablespoon. Kung paano tayo, di ba pag pinapainom ka ng gamot na syrup, di ba? Nilalagay sa kutsara or kutsarita. Di ba? Meron na bang uminom sa inyo ng buong bote na yon? Para gumaling agad? No.
Yun po ay advice ni Paul. Not for self-indulgence. Not for business transactions. Not for anything else. Let us go back to our point. Point number 4. Care for your body for the sake of your stomach. Pero pag sinabi mong, for the sake of my health, nagkaroon na ng substance abuse because there are pastors. Nagkaroon po ng drug abuse. They need to be restored. Kailangan ng restoration. At alagaan ang katawan. Seek help kapag kailangan natin ng kagalingan. Itong advice ni Paul kay Timothy, again, it is for caring for the body. Because our body, it is the temple of the Holy Spirit. Ibig sabihin, ingatan natin, alagaan natin. Hindi natin aabusuhin, hindi natin papapasukin ang anumang masamang bagay or habits na hindi nakakatulong sa ating katawan. Sa ating paglilingkod, we need to stay fit and healthy. Care for your body. May isa pong convention, kami one time mga pastors, ang aming mga speakers ay doctors para turuan mga laga ng katawan ang mga naglilingkod sa simbahan. And ganon din po, tayong mga believers, alagaan natin ang ating katawan. Okay? Pag sinabi, gusto ko nang makita si Lord agad eh. Alagaan pa rin natin ang ating katawan. Can I hear amen? Yes? Okay, tell the person next to you, stay healthy. Yes. Yes. Okay? Kapag may karamdaman, seek treatment. Kapag tayo ay may sakit. Ano yung mga makakabuti sa atin? May mga bagay na makakabuti sa kanya, sa iyo hindi. Dahil meron po tayong mga karamdaman. Number 5, keep calm. Leave the things you don't know to God. Okay? Keep calm. You don't need to know everything also. Amen? Hindi lahat ay kailangan nating malaman. At kung may mga bagay na hindi na natin nalalaman, keep calm. Leave it to God. Leave the things you don't know to God. Kung may mga elders na talagang tinatago nila ang kanilang masamang ginagawa, the Lord will judge them. They're accountable to God. Sa mag-asawa, naroon ang tiwala mo. Sa magkapatid, sa magkaibigan, nandoon ang loyalty mo. Pero, kung darating man sa point na meron ka nang hindi nalalaman na ginawa niya sa likuran mo, at hindi mo talaga malaman, leave it to God. That person is accountable to the Lord. Sa loob ng church, binibigay natin yung the best na paglilingkod natin. Pag-encourage, di ba? Kung ano yung part natin. Pero kung may isang tao na hindi niya ginagawa yung kanyang part at hindi mo nalalaman, leave it to God. Are we learning? 1 Timothy 5:24-25, sabi dito, the sins of some people are conspicuous. Conspicuous, easy to notice. Halata na, kitang-kita mo na, lantad na. So may mga kasalanan daw na lantad na. Going before them to judgment. May mga taong lantad na lantad ang mga kasalanan nila bago pa man sila hatulan. So nalalaman mo na, nakikita mo na. Pero, ang iba naman daw, sa bandang huli na lang nalalantad. So, ibig sabihin, keep calm. Ipagpasa Diyos natin yung mga bagay na hindi natin nalalaman. But the sins of others appear later. Later na lang natin malalaman. So, also, good works are conspicuous. Ganon din naman yung mabubuting gawa. Nalantad na ngayon pa lang. Alam na nila. Pero magpatuloy ka lang din. Kahit na may mga ginagawa kang mabuti na hindi na nalalaman ng iba. Can I hear amen?
Magpatuloy tayong gumawa, magpatuloy tayong maglingkod. Yung ginawa mo sa south, north, east, west, na hindi na alam ng iba, ipagpatuloy mo. And even those that are not, cannot remain hidden. Let's go back to our point. Keep calm, leave the things you don't know to God. Leave the hidden things to God. Huwag po natin pagurin ang ating sarili na lahat ng bagay ay aalamin natin. Kung hindi na-reveal sa atin, meron tayong kapayapaan. Lord, hindi ko na ito nalalaman. Ikaw na po ang bala. I am giving my best to serve. We are giving our best to serve our children, our parents, everyone around us. Kung may mga bagay na hindi na namin alam, ikaw naman po ang maglalantad nun at sila ang accountable sa inyo. So give our best in serving. Along the way, may nalantad. Ay, ang ganda pala ng ginawa niya. Praise God. Ay, meron pala siyang ginawang hindi mabuti. Then, we have to restore, we have to judge yung taong iyon ng merong proseso. So, sa paglilingkod sa Panginoon, may nalalaman ka, gawin mo yung tama. Hindi mo nalalaman, ipasa Diyos mo ang pagtutuwid sa taong iyon. Dahil ang Lord, nagdidisiplina ng lahat ng kanyang anak. Can I hear amen? Kaya minsan may mga tanong, paano po nagbibigay kami ng tapat? Alam namin. Or, hindi mo na alam kung ano ang ginagawa noong pastor doon sa finances. Give, be faithful to the Lord. That thing, leave it to God. Yung hindi mo na nalalaman, ibigay natin sa Panginoon. Kung umabot sa atin ang report, then mag-investigate tayo. Magkaroon po tayo ng pagpupulong. Did we learn something today? Yes? Yes. At, again, before we end, I'd like to remind every one of us, God's people must help pastors who serve well. Present, future, saan man tayo dalhin ng Panginoon, mapunta tayo sa city, sa province, may mga pastors doon na nakikita po natin, masigasig po sila sa paglilingkod sa Lord. Suportahan po natin sila. Huwag natin pong pabayaan ang kanilang pangangailangan. Napagpapala tayo spiritually, pagpalain natin sila materially. May mga times po, nagugulat ako na exceed din yung aking expectation. When I go from one place to another, nandoon ang pagsuporta at provision ng Lord. Praise God sa buhay ng mga churches, ay ng mga mananampalataya na patuloy na nagsusupport sa pastor. And let us pray also, may mga nadulas na dapa, ma-restore po sila. May mga naligaw, maibalik po sila sa tamang paglilingkod sa Panginoon. Dahil darating po ang ating chief shepherd. Jesus is our great shepherd. Siya ang ating tagapangalaga. At sa 1 Peter 5:4, He will come back. And when the chief shepherd appears, you will receive the unfading crown of glory. Tatanggapin natin ang gantimpala mula sa ating chief shepherd. Magpatuloy po tayo na alagaan ang bawat isa. Ang mga bata, kabataan, young adults, alagaan natin ang ating mga seniors, elders. Alagaan natin ang mga pastors, mga naglilingkod sa Panginoon. Dahil pagbalik ng Lord, gagantimpalaan niya tayo. The unfading crown of glory. Let's stand and let us sing Jesus. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, deeper than I've ever been before. I just wanna love you more and more. How I long to be deeper.
Psalm 32 verse 1. Sa lahat po ng magpapartake ng ating communion elements, blessed is the one whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Bakit may kapatawaran, may kabanalan, at itinuturing tayong matuwid sa harapan ng Panginoon? Because of what the Lord Jesus has done on the cross. He is our shepherd. Sigurado, garantisado ang ating kaligtasan kay Kristo. Kaya magpatuloy po tayo sa ating pananampalataya sa Kanya. At wala tayong dapat ikatakot sa mangyayari at sa nangyayari sa mundo natin ngayon. Ulitin ko, sigurado, garantisado ang kaligtasan natin kay Kristo. Hold your bread and repeat this prayer after me. Lord, this bread represents your body that was broken for me. You offered your body to God to save me from all unrighteousness, to heal me from all my diseases. Because of what you have done, I am saved, I am healed. You are my Savior, my God and my King. Amen. Lord, this cup Lord, this cup represents represents the new covenant in your blood. the new covenant in your blood. You offered your blood to God You offer your blood for me, to cleanse me from all acts that leads to death. Thank you for washing away my sins. You made me pure and holy so that I may serve you, the living God. Amen. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, deeper than I've ever been before. I just wanna love you more and more. How I long to be deeper. For the last time, sing it for Jesus. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, deeper than I've ever been before. I just wanna love you more and more. How I long to be deeper in love. Lift our hands to the Lord. Thank you for all you've done in our hearts today. Thank you for the strength and the wisdom. Thank you for the renewed love and strength, Lord, from your word. We pray for those who are sick. Lord, heal them. To the weak, to the lost. Father, comfort them. In the name of Jesus. And thank you, O God, sa lahat ng nandito na inyong mga anak. Anoint us, Holy Spirit. Empower us that as we go out, we will serve as salt and light to the community. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In Jesus' name we pray. Everyone say, palapan po natin ang Panginoon. God bless you all.